be learning how to add page from another device to another device. Okay. So first thing you need to remember or take note is dapat para maiwasan natin yung mga issues or some sort of problems, dapat same ang themes na gagamitin nyo. So, kunyari si student A is same ng theme na ginamit ni student B and hanggang student C. Yun. Dapat same kayo ng themes para hindi na kayo magkagulo-gulo. In terms of plugins naman, dapat i-install ni main. Kaya si student A ang main computer nyo, tapos kailangan nyo i-transfer lahat kay student A. I-install nyo dapat lahat ng necessary plugins na kailangan ng page nyo in order to run it. Alright? So, yun lang naman. Kung pare-parehas naman na kayo ng themes sa umpisa pa lang, well, it will be a problem naman na. Pero if may mga specific plugins yung kada pages, like for example yung about page may other plugin pa siya na nilagay doon, kailangan i-install niyo yung plugin na kailangan para doon. Alright? Anyway, so ito yung pinaka simple na way para mag-transfer ng file ng page to another device. So first you need to do is go to the pages, since maglilipat tayo ng page ng WordPress natin or CMS natin. Makikita natin dito wala pa akong ginagawang page. Suggest ko lang kapag gagawa, since diba nga sabi nyo merong specific pages si student A, si student B, si student C, and so on, na kanya-kanya nilang gawa. So I suggest na kung nakaspecify sila tapos iba't ibang devices sila, I suggest na i-organize nila yung page dashboard nila. Ito yung page dashboard natin. So kailangan nakaayos yan. And dapat dito organize, like kung ano lang yung page niya, yun lang dapat yun nandito. Kasi para di tayo malito mamaya. You'll see why mamaya. So let's make a sample page. Sample page. And this page is from another device. Publish natin. Okay, so makikita natin. Ito yung sample page natin. This page is from another device. Kunyari, ito yung page ni student A. Then let's see, let's make another one. Kunyari, naman, about. Kunyari, ito yung page ni student B. Yet, also from another device. Okay. Let's see about. So we have two pages here. Okay, here's the tricky part. Kaya ako sinasabi kanina na dapat naka-specify or naka-organize dapat yung page or page dashboard ng other devices or other users. Kasi sa pag-import and export, nakaka-categorize siya sa status ng pages natin. So makikita natin dito sa quick edit, makikita natin yung status. Then makikita natin publish, pending draft. So sa pag-import natin, makikita natin doon mamaya yung status, naka-specify siya, naka-categorize siya sa publish, na kapag in-import natin yung option na publish, lahat ng page natin na naka-status ng publish is ma-i-import. Kapag naman pinindot natin mamaya yung draft, lahat ng status natin naka-draft. So para example na lang din, let's try this for example. So let's see, itong about natin ginawa nating draft. Update natin.
So, ngayon we have draft and isang published. We have draft and isang published. Alright, now what we're gonna do is we are going to import them first. Export pala, sorry. So, export natin all content. Ano siya? Isa siyang pages, authors, admin. Depende to sa nilagay natin sa pag-install sa installment and tawag dito, pag-install and setup natin. Di ba meron dong username, meron dong yung iba sinusulat nila root, yung iba naman sinusulat nila is admin. So dito admin, pwede namang all kung marami kung para di na kayo mahirapan, pero sa akin kasi gusto ko naka-admin, pero wala naman akong other users dito, so yun na lang, kasi admin na lang para saktong-sakto lang talaga. So select ito April 2025, since ang pages lang naman natin is ginawa ng April. And so yun lang, status pag all lahat ng pages natin, refresh ko lang, kapag all lahat to yung naka-draft and naka-publish is masasama. Kapag naman publish lang yung madadownload natin. Kapag draft, yung draft lang madadownload natin. So that is why sinasabi ko kanina dapat naka-organize yung page dashboard natin para hindi tayo mahirapan sa paglipat. Kasi minsan sa mga plugins, sa mga themes natin, meron doon naka-built in na pages. So, I recommend i-delete nyo yun, tapos itira nyo lang kung ano yung gagamitin nyo or ano yung ginawa nyo para organize nga siya, malinis tignan, and di tayo mahirapan sa pag-export. So, ayun lang, export natin yung draft. Pwede rin namang all. Kung i-all nyo yan, make sure nyo talaga dapat na-organize to. Kung hindi, malilipat pa yung ibang mga parang filler pages. So, pwede naman. So, I guess in our case, i-all ko na lang since naka-organize naman to. Basta take a note of that rule. So, export natin yung file. Makikita natin, Events Management System, naka-download na siya. So, makikita natin siya yung XML file sa downloads. Okay, next what we're gonna do, is i-delete ko na lang to for the simulation na. Delete permanently ko lang para makita natin yung paano siya nangyayari talaga. Okay, so nandito na tayo. Kunyari yung POV na natin ngayon is si student 0, si student prime, or si main device student bullshit. Okay? So kunyari dito na natin i-compile lahat ng pages na gawa ng ibang mga members, ibang mga tao, ibang ni student A, B, C, D. Ito, ililipat na natin siya kay prime device. So, para magawa yun, punta lang tayo dito sa import. Hanapin natin itong WordPress. Sa UI ko ngayon is makikita natin nakalagay na run importer. Pero sa iba, kung first time nyo lang ito gagawin, makikita nyo install now and details. So, pag nakita nyo, install now nyo lang and magiging iba na yan, magiging run importer na yan. Okay, so dito sa run importer, madali na lang to, choose a file. Ito natin itong dinownload natin. Tapos, upload natin yung import. Check natin yung ilagay natin yung admin, tapos select admin. So, sabi ko nga kanina, sa ibang mga devices, yung iba nilalagay nila dito root, yung iba naman pangalan nila. So, kayo nang bahala doon. Pero since ang main user naman ng dashboard natin yun is admin, so admin lang. Check nyo lang yung box na yan, tapos submit. Then we will see all done na. Makita natin ulit dito sa pages. Makita natin bumalik na siya. So kanina diba dinilit natin sila para lang kunyari is nasa ibang device na tayo. Makita natin nasa na siya, na-import na siya. So ayan, diba? Yun lang, ganun lang yung gagawin kapag mag-import and export ng specific pages or files para sa natin, CMS website natin.